Mga kabayan, para sa mga interesado sa Gabay Medalyon, pampaswerte at gabay sa career, health, love life and finance. Gawa ito ng 6 na sa Negros, napapalibutan ng simbolo ng mga baybayin na ang ibig sabihin ay kalasag, kalakasan, kayamanan at katalinuhan. At ang nasa loob na arrows ay mula sa Buskalan Tattoo. May kasamang orasyon at guidelines ang package ninyo mga kabayan, pero buhay na yan, isosot na lang. Para sa mga interesado, nasa description ang link. Pwede na kayo mag-order cash on delivery yan. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, na itago na lang natin sa pangalang Rael. Taong 1977, probinsya ng Davao. Abot tenga ang ngiti ni Rael habang binibilang ang kinita sa naganap na bentahan. Higit kumulang 50 buwing ng saging ang pinakyaw ng suki. Inggit ang lahat ng kasabayan dahil kakarating lang nila sa lugar. Naubos kagad ang paninda. Sa probinsya ng Davao, isa sila sa may pinakamalawak na taniman ng saging. Madalas nag-aani at kumikita ng malaki. Ito ang natatanging yaman ng pamilya para matustusan ng pang-araw-araw na gastusin. Dahil masyadong sagana ang pananim, humantong sa punto na dinadayon ng mga kapitbahay at kakilalang magsasaka upang mag-usisa. Nangungulit upang malaman ang pamamaraan nila Rael. Rael, magandang araw. Nandyan ba si Mang Teopilo? Baka pwedeng makausap siya ngayon. May mga katanungan lang naman ako. Oh, daming kita ah. Umaga pa lang pero ubos kagad ang paninda. Kahit hindi na ang tatay mo, ikaw na lang. Ano ba ang sekreto niyo mag-ama para mapanatili ang kasaganahan ng sagingan? Sige na, sabihin mo na sa akin. Eto naman parang ibang tao. Hindi ko naman ipagkakalat eh. Tanong ni Mang Jose, isa sa mga magsasaka na pabalik-balik sa kanilang lugar. Hindi naman po yung sekreto kasi ang kailangan, dapat nagtataglay ng magandang ugali yung magsasaka. Kung hindi saganang pananim mo, ibig sabihin siguro masama yung ugali na meron ka. Nanlaki ang mga mata ni Mang Jose. Nabigla sa sinabi ni Rael. Abalo kong bata to ah. Umayos ka ha kung ayaw mong hampasin kita. Sa ating dalawa ngayon, ikaw ang may masamang ugali. Ganyan ka ba sumagot sa nakakatanda? Pareho kayo ng tatay mong panot, ang tatabil ng dila. Kung makapagsabi ng panot, akala mo naman ang ganda ng buhok niya. Buti nga si tatay panot lang eh, ikaw kalbo. Alam mo Mang Jose, pabalik-balik ka na rito sa amin eh. Baka gusto mong dito ka na lang tumira. May bakanting kwarto pa naman dyan. Isa pa, hinahanap mo palagi si tatay. May gusto ka ba sa kanya? Siraulong bata! Lumapit ka nga dito nang mahampas kita ng kawayan. Subukan mong sakta ng anak ko. Ako mismo ang makakalaban mo. Jose, tama si Rael eh. Hindi ko rin maiwasang isipin na baka nagugustuhan mo na ako kaya pabalik-balik ka dito. Pasensya na ha, pero hindi ako interesado sa parehong kasarian. Wika ni Mang Teofilo. Kakarating lang nito mula sa pag-aararo. Hila-hila pa ang kalabaw. Tuwang-tuwa naman ang anak na si Rael sa kanyang sinabi. Parehong-pareho kayo mag-ama. Naging sagana ang taniman nyo, gayong asasama ng pakikitungo nyo sa kapwa. Magyabang lang kayo ngayon. Darating ang araw na malulugi kayo. At sa oras na mangyari yan, ako naman ang hahalakhak. Huling wika ni Mang Jose bago tuluyang umalis sa lugar. Ang lakas ng loob na pumunta dito. Tapos hindi naman pala kayang makipagsagutan. Sayang lang kasi dumating kayo kagad tatay. Iinisin ko pa sana yun eh. Ikaw din ano? Basta kalokohan, gising na gising ang diwa mo. Kumusta na ang bentahan? Maaga pa pero nakabalik ka na. Huwag mo sabihing binigay mo sa murang halaga ha. Palo talaga yung aabuti mo sa akin. Tatay, ako pa ba? Magandang lalaki kasi yung anak mo. Kaya mabilis maubos yung paninda.
Ito yung kinita natin, oh. 50 buwig. O sabi ko sa inyo, mauubos, oh. Ubos na ubos. Tugon ni Rael. Ipinakita sa ama ang kinitang pera. Mabuti yan. Nag-alangan kasi ko kanina, sobrang dami ng 50 buwig eh. Nakakabenta lang tayo ng ganun kapag maraming okasyon at may dayong negosyanteng nagpapakyaw. Mabuti naman ngayon pinalad ka. Sa taniman na muna ako ha. Ikaw na rin ang bahala sa gawaing bahay. Wala pa yatang sinaing. Huwag mong iwanan yung apoy kapag magluluto ka. Makakalimutin ka pa naman. Sige na, lalakad na ako. Nagtungo ng taniman si Mang Teofilo. Ang unang ginawa ay pagsuri sa inang puno. Tinawag na ina dahil ito ang kauna-unahang puno ng saging. Buhay na bago pa man mabili ang lupain. Maraming taon na ang nakalipas. Hindi nagbubunga pero nagpupuso isang beses sa bawat taon. Naalala pa ang araw kung kailan pinagkalooban siya ng biyayang hindi matatanggihan. Ang pinakaunang puso nito, nagtataglay ng mutya na tangan ngayon ni Mang Teofilo. Ito rin ang dahilan ng kasaganahan ng taniman at higit sa lahat, nagbibigay lakas at proteksyon laban sa mga aswang na nagtatangkang lumapit sa kanila. Sa katunayan, hindi lang mga kapitbahay ang pabalik-balik para magtanong tungkol sa taniman. Marami ng aswang ang sumubok. Hinahanap ang mutya ng saging. Hindi maintindihan ni Mang Teofilo kung bakit, pero isa lamang ang alam niya. Kukunin ng kahit anong nilalang o elemento, maging tao ang mutya kapag hinayaan niya. Pero hindi niya ito binibigyan ng pagkakataon. Kahit sino, kahit anong uri ng halimaw ang mapapasadya, walang takot na hinaharap. Kampante si Mang Teofilo dahil alam niyang protektado ng mutya. Nang makitang maayos ang kalagayan ng inang puno, itinuloy niya ang ibang gawain. Tinatabas ang mga ligaw na damo. Ang iba pa ay umakyat na sa mga puno. Inalis na ang mga tuyong dahon. Pagkatapos ay pinausukan ang mga ito. Matapos malinis ang buong taniman, naupo sa tabi si Mang Teofilo. May ginawa siyang tambayan na merong mga upuan at mesa upang magkaroon ng pahingahan. Nang masiguradong walang tao sa paligid, inilabas niya ang tangan at kinausap ito. Sa ngayon, maayos pa ang takbo ng panahon. Ilang buwan na ring payapa ang sagingan, pero hindi nangangahulugan na wala ng panganib. Alam natin pareho na basta na lamang sasalakay ang mga aswang. Kung hindi inasahan, magkakasabay-sabay pa yan. Handa kong pagsilbihan ka buong buhay ko. Pero ipangako mo sa akin na patuloy mo kong gagabayan. Hindi naman ako nagdududa. Gusto lang talaga kitang kausapin. Nasanay siyang kausapin ng tangan lalo na kung walang ibang makausap. Minsan na rin siyang naisipang baliw ng anak dahil inakalang nagsasalita mag-isa. Akala ko kung sinong kausap. Yan lang pala. Nakakagulat ka naman, tay. Bakit ka nandito? Ang sabi ko, gawaing bahay ang atupagin mo. Nakapagsaing ka na ba? Wag mo sabihing iniwan mo na naman para sumaglit sa kalokohan. Ay nako Rael ha, kaunti na lang talagang malilintikan ka sa akin . Nagiging pabaya ka na. Hindi ka ba nadala nung nakaraan? Kamunti ka na masunog yung bahay natin . Balak mo pa yatang ulitin. Si tatay naman hindi na ako pabaya. Si Mang Enrico kasi nagdala ng pagkain sa bahay. Kaarawan ng apo niya. Napaaga ang pagluluto. Wala masyadong bisita kaya binagian tayo. Marami nga . Hindi na ako nagluto. Yun na lang yung kainin natin. Ganun ba? Ay mabuti naman. Nga pala, may bunga na pwedeng anihin. Puntahan mo kaya si Maring Erna. Magtanong ka kung bibili ba siya. Sayang kasi kapag inabot ng pagkainog, baka biglang malanta. Opo, pero mamayang hapon na siguro. Nasa kabilang bayan pa yun sa ganitong oras . May iba pala ako, tay. Si Tia Rosario ba nagkaanak? May nagpadala ng sulat .
Sinasabing anak siya ni Tia. Nakiusap na manirahan muna sa atin kasi nasunog yung tahanan nila sa Cagayan. Mag-isa lang naman daw siya sa buhay. Walang ibang malapitan eh. Filomena ang pangalan. Tignan nyo. Si Rosario may anak. Meron nga ba? Ay parang wala naman siguro. Wala akong matandaan na nagkaanak ang babaeng yon. Ni hindi nga siguro nagkaroon ng kasintahan eh. Wala kasi ibang inatupag kung hindi yung gawaing bukid. Ilang taon na rin ang nakalipas magmula nung huli ko siyang nakita. Pero sigurado ako hindi nagkaroon ng anak. Baka kamo nobya mo. Nahihiya ka lang magsabi, dinadamay mo pa yung yumaong tao eh. O hindi po ah. Wala pa ho sa isip ko yung ganyan. Pag-iisipan pa ako ng kung ano. Yun po talaga ang sinabi. Anak daw siya ni Tio Rosario. Ay so sa panahon ngayon, menor de edad o hindi, nagkakagustuhan na. Magtapat ka Rael, may ibabahay ka no? Si tatay naman kung makapagsalita parang hindi ako kilala eh. Paano kung magkakaroon ng kasintahan? Kagaya ni Tia Rosario, gawaing bukid lang yung inaatupag ko. Rumarason ka pa. Tumayo ka nga, umuwi na tayo. Nagugutom na ako eh. Pakibitbit ng itak at mga sako. Huwag kalimutan ng posporo nandyan sa gilid ng bato. Wika ni Mang Teofilo. Nauna siyang naglakad samantalang naiwan si Rael para gawin ang inutos. Sumunod din pagkatapos. Dakong hapon na may kumatok sa pintuan, kasalukuyang nakatulog ang ama. Naalimpungatang bumangon, si Rael ang nagtungo sa pintuan para alamin kung sino ang bisita. Bukas naman yung pinto, kumakatok pa. Sandali nga lang, katok ng katok ang ingay. Sino ka ba? Ang ganda mo ha. Nawala ang antok ni Rael nang makaharap ang babae. Nakangiti ito sa kanya. Dali-dali namang pinuntahan ng ama para ipagbigay alam ang dumating. Tatay, ang ganda niyo. Ang ganda-ganda. Tingnan niyo, dalian niyo. Ay, anong maganda? Wala namang maganda sa lugar na ito. Ay, sandali, wag mo kong hilahin, lokong bata to. Sabi wag mo kong hilahin eh. Tarantang-taranta. Sino ba kasi yan? Sino ka ba, iha? Naligaw ka ba? Katulad ni Rael, natigilan si Mang Teofilo nang makita ang babae. Nakakasilaw ang gandang taglay, nang hahalina ang ngiti. Oh, babagal-bagal ka pa kanina, matutulala ka rin pala. Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Mina, anak ni Rosario de la Cruz. Ako rin po yung nagpadala ng sulat. Ikaw po ba yung chewing kong si Teofilo? Nagtanong-tanong ako noon dito daw po yung bahay nyo. Ako nga pala si Rael, nag-iisang anak ni Teofilo. Kung anak ka ni Tia Rosario, ibig sabihin magpinsan tayo. Ay nako. Pero sige, pasok ka sa munti naming tahanan. Ako nang bahalang magpasok na mabagahe mo. Wika ni Rael. Tumango ang dalaga at pumasok. Naupo sa sala. Habang pinagsisilbihan ni Rael ang bisita, hindi maiwasan ni Mang Teofilo ang mapaisip. Hindi siya naniniwalang may anak ang yumaong kapatid. Iniwan niya ito sa Cagayan noong araw at wala nang balita hanggang sa sumakabilang buhay. Pero sigurado siya na hindi pabaya sa sarili at nagpapabuntis sa kung sinong lalaki. Takot ngang lumabas ng bahay ang kapatid. Saka lang aalis kung merong kasama. Nang hindi mapigilan ng katanungan, nilapitan niya si Mina. Iha, wag mo sanang mamasamay ng tanong ko. Sigurado ka bang ako ang hinahanap mong tsuhin? Baka nagkataon lang na magkapangalan ng ina mo at ang yumao kong kapatid. Sigurado kung walang anak si Rosario. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Tay, ayos ka lang. Nagpakilala na nga, pinagdududahan mo pa. Anak nga siya ni Tia, tignan mo. Parang si Tia naman mahinhin, maganda, matangkad, maputi. Ayaw mo bang maniwala? Wika ni Rael. Hinila siya ng ama sa labas. Hoy, ikaw manahimik ka. Gusto ko lang makasigurado na kadugo natin ang pinapasok dito sa bahay. Maraming loko-loko sa panahon ngayon.
Nag-iingat lang tayo. Hindi talaga ako kumbinsido eh. Imposible magkaanak ang kapatid ko. Paano nyo po malalaman? Sa haba ng panahon, hindi naman kayo magkasama, di ba? Iniwanan nyo si Tia Rosario nung nagdadalaga pa lang. Matanda na po kayo ngayon, no? Hindi nyo nga alam yung nangyari sa buhay niya eh. Hindi nyo kinamusta, di ba? Napatingin si Mang Teofilo kay Rael. Hindi inasahan na ganon ang maririnig. Parang ako pa yung sinisisi mo ah. O siya, papatuloyin natin pansamantalang babae niyan. Pero hindi ibig sabihin na tanggap ko na. Obserbahan ko ng ilang araw kung nagtataglay ba siya ng katangian ni Rosario. Sige, kupkupin natin. Pero kung hindi, papalayasin ko yan. Iisahan pa ako sa sarili kong pamamahay. Kalma lang. Ikaw naman galit kagad. Ako nang bahala dito. Napabuntong hininga si Mang Teofilo. May pagdududa sa biglaang paglitaw ng dalaga. Nahati ang iniisip dahil sa sinabi ni Rael. Ay ewan, ang dami ko nang iniisip dito sa taniman. Dumagdag pa to. Basta hindi ako kumbinsido na anak siya ni Rosario. Upang maging kalmado, kumuha ng patalim at saka nagtungo ng sagingan. Ibinuhos ang oras sa pag-aasikaso ng taniman. Pagkatapos ay naupo sa tabi. Hindi nagtagal, biglang naalerto ng maramdaman ang pagiging aktibo ng tangan. Nagiinit ito. Hindi mapalagay. Indikasyon na merong panganib sa paligid. Dali-dali siyang luminga at hinanap ang posibleng pagtataguan ng nilalang. Sinuri ang buong sagingan. Makalipas ang ilang sandali, hindi tumigil sa pagbigay ng senyales ang mutya. Nalibot na ni Mang Teofilo ang buong taniman subalit walang mahanap. Nagtaka rin dahil walang bakas, walang amoy, tanging senyales lang ng tangan. Ano bang nangyayari? Imposible magkamali ang mutya. Sa oras na merong mapansin sa paligid, meron talaga yan. Kaso wala akong mahanap eh. Nandito ba sa malapit o nasa malayo? Tanong ni Mang Teofilo sa tangang mutya. Tinignan niya ang paligid. Naglibot sa ikalawang pagkakataon. Nagbabaka sakali na may nakaligtaan. Kaso nga lang wala talagang makita. Sumakit na lamang ang ilong sa ilang ulit na pag-amoy sa hangin. Kahit kaunting samyo ay wala pa rin. Kung wala rito sa taniman, siguradong nasa ibang lugar. Sandali nga. Bitbit ang itak at saka nagtungo sa unahan. Sinuring mabuti ang mayayabong na halaman. Damuhan, kabilang taniman, pero wala pa ring mahanap. Umuwi na lamang siya at inisip na baka humingi ng dasalang tangan at nagkamali ng pag-intindi. Pagpasok ng bahay, nagulat na lamang dahil nawala ang senyales. Kanina lang hindi mapalagay pero ngayon ay natahimik. Nakaiga si Mang Teofilo. Dumiretso na rin sa kwarto upang magsagawa ng orasyon at dasal para sa tangan. Pagsapit ng gabi pagkatapos maghapunan, nasa bakuran silang tatlo at nagpapahangin. Wala namang tigil sa pagdaldal si Rael. Kinukulit ng mga katanungan si Nina. Nga pala, sinong tatay mo? Alam ko maganda si Tia Rosario. Pero kakaiba yung itsura mo eh. Parang may halo kang ibang lahi. Dayuhan ba ang tatay mo? Amerikano ba? Hindi ko alam eh, ang totoo niyan. Iniwan si nanay habang pinagbubuntis pa lang ako. Hindi ko nakita eh. Tapos nung nanganak na, namatay si nanay. Sa kapitbahay nga ako lumaki kay Aling Merna, yung mananahi. Kawawa ka naman pala. Kung nalaman lang ni tatay na nagkaanak pala si Tia, hindi ka mag-iisa sa buhay. Mabuti nga hinayaan ka niya na pumarito eh. Bakit nga pala hindi ka sinamahan nung nagpalaki sa'yo? Malayo yung pinanggalingan mo mahaba yung biyahe. Hinatid ako ni Aling Merna pero hanggang sa daungan lang ng barko. Bumalik din siya kaagad kasi may aasikasuhin pa. Mabuti nga, kilala si Tiyo eh, kaya hindi na ako nahirapan sa paghahanap. Noon pa sana ako magpupunta dito, kaso nag-ipon pa ako ng pamasahe.
habang nakikinig. Unti-unting napaniwala si Mang Teopilo, lalo na nang banggitin ang pangalan ng mananahing kapitbahay. Sa isip-isip, marahil tama si Rael. Sa tagal ng panahon na walang balita sa kapatid, may mga kaganapang hindi niya nalalaman, kagaya na lamang ng pagkakaroon ng pamangkin. Hindi pala nalalayo yung edad natin. Matanda ka lang ng ilang taon. Nga pala, ni minsan ba nagkaroon ka ng karelasyon? Ibang klase kasi yung ganda mo, imposibleng walang magkakagusto. Siguro pinipilahan ka. Hoy! Tumigil ka nga sa kakatanong, Rael. Ano naman kung marami nagkakagusto sa kanya, pipila ka rin ba? Dumidiskarte ka pa, kilabutan ka nga, magkadugo kayo. Si tatay naman nagtatanong lang ako para malaman kung ilang tao ba ang babantayan o bubugbugin kung sakaling lokohin yung pinsan ko. Ikaw talaga ang sama mo mag-isip. Sumasagot ka pa, kutusang kita eh. Pumasok na kayong dalawa. Malalim na ang gabi at maraming lamok. Oras na ng pagpapahinga. Atiyo, pwede po bang mamaya na? Gusto ko po dito sa labas eh. Diyan po sa sagingan. Pwede bang maglibot? Maliwanag naman ng buwan eh, at saka gusto ko maglakad-lakad. Magpapasama ako kay Rael. O sige, Rael. Bantayan mo yung pinsan mo. Huwag kayong lalayo. Isang oras lang ha. Bumalik kayo kagad. Hindi niya maiwasang mapaisip. Masyado ng gabi para maglakad-lakad. Kahit sa taniman lang na nasa harapan ng tahanan. Napapailing na lamang habang hinahatid ng tanaw ang anak at pamangkin. Ibang klase din ng batang to ah. Kanina may araw pa. Hindi na isipang maglibot. Ngayong gabi na oh. Kahit may kasama, hindi natin masisigurado mangyayari. Lalo na sa lugar na to. Maraming kababalaga na basta na lang lilitaw. Teka, ito na nga bang sinasabi ko? Nagbigay ng senyales ang tangan. Kagad siyang kumuha ng patalim at sinuri ang paligid. Sinarado ang pintuan upang walang makapasok na nilalang. Una niyang tinignan ang bakuran at likod ng bahay. Wala siyang nakita. Sumunod na rin sa taniman sa pagbabakasakali na meron na namang aswang na nangahas. Rael! Mina! Bumalik ka kayo dito, delikado! Nasaan ba yung mga batang yon? Malakas ang senyales ng mutya. Delikado to! Binilisan ang paglalakad habang tumitingin sa dinadaanan. Hindi makita ang mga bata. Kinakabahan. Natigilan sa pagakbang ng matanaw ang inang puno. Nararamdaman niya ang diwa nito. Kapag ganito ang puno, isa lang ang ibig sabihin. May aswang na layong makuha ang mutya. Sa kabilang banda, napatingin si Mang Teopilo sa pinanggagalingan ng boses. Natanaw sa hindi kalayuan si Mina. Magkausap sila ni Rael, pero ang mga mata ay nasa inang puno. Naguluhan. Lumakas ng lumakas ang senyales ng tangan. Hindi maiwasang maisip na isa itong aswang. Upang makasigurado, nilapitan pero unti-unting nawawala ang pagiging aktibo ng mutya. Umatras siya, kaso nga lang bumalik na naman ang senyales. Nang lumapit, nawala na naman. Muling umatras at bumalik na naman ang senyales. Napahinga ng malalim si Mang Teofilo habang nagtatakang tumingin sa babae. Tay, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dyan? Kung hindi kita nakilala, iisipin ko magnanakaw ka ng saging eh. Talagang may dala ka pang itak ah. Wika ni Rael nang makita ang ama. Lumapit sila at tuluyang natahimik ang mutya. Naalala ko kasi yung saging na dapat kaninang hapon ko pinutol. Marami na kasing hinog eh. Nabali ang puno. Bumigat ang buwig. Nahinto ako, nalito sa daan eh. Mabuti pa siguro kung babalik na lang kayo sa bahay gabi na. Naglalakwatsa pa kayo dito. Bukas siya ipagpatuloy ang paglilibot. Sumunod ang mga ito. Habang lumalakad tinitignan mabuti si Mina. Pagkalis ng dalaga ay nabuhay ang mutya. Sandali nga.
Nagpapatuloy ba ako ng halimaw sa bahay? Nang makabuo ng pasya, kagad nang kumilos. Gamit ang bisa ng tangang mutya, nilapatan ang sarili ng sabulag upang manmanan si Mina sa malapitan. Ilang oras ang lumipas ay wala namang ibang ginagawa ang dalaga. Kaso nga lang lumipas ang ilang sandali ay biglang bumangon. Tinignan si Rael na mahimbing na natutulog. Pagkatapos ay dumiretso sa kabilang kwarto. Hinalungkat ang mga kagamitan. Hinahanap ang mutya. Pinapanood lamang ito ni Mang Teopilo. Pero sa isipan ng matanda, gusto niya nang patayin ang dalaga. Sigurado siya na nagpapanggap lang ito na kamag-anak. Nang tumagal lumabas ito at sa ibang bahagi ng tahanan naghalungkat. Dahil walang makita, nagtungo sa sagingan. Wala sa tahanan ng mutya, kaya sigurado ko na nandito sa taniman. Konting oras na lang ang meron ako. Kailangan ko nang bumalik sa angkan. Wika ni Mina. Ibang-iba ang boses nito habang sinusuri ang bawat puno ng saging. Siraulong aswang. Talagang nagpanggap pa. Ginamit ang kahinaan ko. Wala akong masyadong alam tungkol sa kapatid ko eh. Mahusay ka ha? Naalisto si Mang Teofilo nang lumapit sa inang puno ang dalaga. Bago mahawakan ng puso, kinalas niya ang orasyon ng sabulag. Nagpakita sa dalaga. Huwag kang magkakamaling hawakan ng punong yan. Hindi ako makakapayag na dumampi ang kamay mo sa pananim ko. Gulat na napalingon si Mina. Dali-daling inayos ang tindig at saka sinubukang linlangin sa salita si Mang Teofilo. Tiyo, nandyan po pala kayo. Hinahanap ko po kasi ang kwintas ko eh. Suot-suot ko lang po yun kanina, pero biglang nawala. Hoy babae, tigil-tigilan mo ko sa ganyan. Hindi mo na ako maiisahan. Nagpanggap ka pang pamangkin ko. Pati kapatid kong yumao dinamay mo. Walang yakap, bistado na kitang aswang ka. Ang hindi ko lang maintindihan, kapag nasa malayo ka, doon ko napapansin ang presensya mo. Anong lahing aswang ka ba nabibilang? Anong pangontra ang ginagamit mo? Unti-unting nagbago ang reaksyon ni Mina. Dito na napansin ni Mang Teopilo ang amoy nito. Ang tanga naman, hindi mapakali. Napakainit at naglalabas ng enerhiya. Kung ganun, mabuting nagkaharap na tayo. Hindi ko na matis ang manatili sa bahay niyo. Huwag na natin pahirapan pa ang usapan. Ibigay mo sa akin ang mutya para wala ng gulo. Ituring mo itong paggalang sa nakakatandang kapatid mo. Aba, ayos ka rin oh. May marespeto palang halimaw. Ay kaso, hindi matatabunan ng kasamaan. Hinding-hindi ako makikipagkasundo sa'yo. Laban kong laban. Gusto mo mutya? Kunin mo. Labanan mo ko. Wika ni Mang Teopilo. Nakagad pinaunlakan ni Mina. Nagpalit ng anyo bilang ganap na aswang. Kaya pala may magandang anyo bilang dalaga. Mandurugo ka pala. Sige, ilabas mo yung dila mo nang maputol ko. Nang sumugod si Mina, ibinida ang kahabaan ng dila na kagad pumalupot sa leeg ni Mang Teopilo. Dito palang nahirapan ng huminga ang matanda. Maigpit na nakakapit ang mga kuko, pero kagad ding kumawala ng umepekto ang bisa ng mutya. Sinubukang lumipad para makatakas, pero bumulusok ng mataga ang mga pakpak. Kamunti ka na ako dun ah. Malas mo lang. Protektado ko ng aking tangan. Halika, tapusin na natin to. Naglaban pa ang aswang, pero binilisan ni Mang Teopilo ang pagtaga. Paulit-ulit hanggang sa humandusay na lamang sa lupa. Hindi tinigilan. Bawat parte ng katawan ay tinatadtad. Inilabas ni Mang Teofilo ang galit. Ginamit pa ang kanyang kapatid para magpanggap. Pati kapatid kong sumakabilang buhay, hindi nirespeto. Halang talaga ang kaluluwa. Walang hiya.
Lahat gagawin para lang makuha ang gusto. Sa dinami-dami ng pwedeng gamiting paraan, pangalan ng kadugo ko pa ang ginamit laban sa akin. Lapastangan ka! Wika ni Mang Teopilo. Saka lang natigil sa pagtaga nang hindi na maitsura ang pagbumuka ng aswang. Isang malalim na paghinga ang nahugot pagkatapos. Hindi malinaw sa akin kung ano ang dahilan ng bawat aswang na pumaparito para kunin ang mutya. Hindi ko na rin mabilang kung pang ilan ngayon. Pero dito ako pinakanainis. Nadamay pa ang taong matagal nang namayapa. Ang mangmang ko rin may parte sa aking sarili na tinanggap kita sa tahanan. Anong klaseng pangontra ba ang gamit ng walang hiyang ito? Para mautakan ako, pati na rin ang mutya. Nakakainis talaga. Umuwi na si Mang Teopilo. Nangihinang naupo sa bakuran. Hindi lubos akalain na naisahan ng aswang. Nakapasok pa ito sa mismong tahanan. Kinabukasan nagulat si Rael nang makita sa bakurang natutulog ang ama. Nagtanong tungkol kay Mina. Sinabi ni Mang Teofilo ang katotohanan. Maging ito ay nanghina sa nalaman. Anak nang. Kaya pala hirap kayo maniwala kasi hindi siya totoong anak ni Tia Rosario. Pero bakit hindi nyo napansin kagad? Tumatanda na po ba kayo? Yan nga din ang hindi ko maintindihan Pero sa palagay ko, ginamit niya ang kainaan ko. Lahat ng tao meron yan, kahit ang pinakamalakas na antingero. Wala akong alam tungkol sa kapatid ko Siyempre magbababa ako ng depensa. Yan ang isa sa mga pagkukulang ko bilang tao, hindi bilang isang antingero. Pero wag na natin pag-usapan, sumasakit lang yung ulo ko Pagdarasal ko na lang yung kapatid ko. Nakakainis. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nasundan pa ang pangyayari. Pareho ang dahilan ng pagdayo ng mga aswang sa taniman. Hinahanap ang mutya. Patuloy lamang nakikipaglaban si Mang Teopilo. Pinoprotektahan, pinaglalaban ng mutya. Sa mukha ng karamihan, swerte ang kanilang pamilya dahil sagana sa saging at maraming pumapakyaw. Pero hindi alam ng lahat na ito ay may malalim na responsibilidad. Makukuha niya ang swerte. Pero ang kapalit nito, kailangan niyang bantayan ang lugar sa lahat ng nagnanais na makuha ang mutya ng saging. Bagong kwento pa rin yung susunod na istorya mga kabayan. Ulitin ko ha, bagong kwento yung susunod. Mamaya may magreklamo na naman dyan, mahina sa pakikinig Ang susunod na bagong kwento ay tungkol sa gintong ahas. Simulan na natin ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kokoy. Taong 1985, Davao. Laki sa Maynila si Kokoy. Marangya ang kanilang pamumuhay na halos wala na siyang mahihiling pa. Simula pagkabata, hinahangaan ang kanyang ama na isang sundalo. Tay, kagaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, paglaki ko, gusto kong maging sundalo kagaya mo. Wika ni Kokoy. Talaga ba anak? Dapat ngayon palang sanayin na kita. Tugon ni Peter, ama ni Kokoy. Sige po tay, gusto ko po yan. Sanayin niyo po ako. Aba, ano yung pinag-uusapan nyo? Mukhang seryoso kayo Wika ni Esmeralda, nanay ni Kokoy. Wala naman po nay. Sinabi ko lang po kay tatay yung gusto kong maging paglaki ko. Lumipas ang maraming taon. Lumaki si Kokoy sa isang masayang tahanan. Kahit abala sa pagiging sundalo si Peter, sinisigurado niyang mabibigyan ng oras ang pamilya. Si Esmeralda naman ay isang mapagmahal na ina. Siya ang gumabay at nag-aruga kay Kokoy araw-araw. Masinop siya sa bahay. Masarap magluto. Kaya naman tuwing hapunan laging sabik ang pamilya na magsalo-salo sa pagkainan. O siya,
Tapos na ang laro nyo. Magugas na kayo ng kamay, kakain na tayo. Opo, Nay, gutom na ako eh. Ano po bang ulam natin? Eh di yung paborito mo, adobo. Masaya at puno ng halakhak ang kanilang hapagkainan. Kwentuhan ng mga pangyayari sa maghapon. Asara ni Kokoy at ng kanyang ama at ang malambing na pagsaway ni Esmeralda. Ganito palagi pagsapit ng gabi. Sa kabila ng marangyang pamumuhay nila sa Maynila, itinuturo ni Peter at Esmeralda kay Kokoy ang kahalagahan ng kasipagan at respeto sa kapwa. Hindi nila hinayaan na lumaking sunod sa luho ang kanilang anak. Sa halip, tinuruang maging masipag sa pag-aaral at matuto sa sariling sikap. Anak, palagi mong tatandaan, hindi lang pera ang sukatan ng tagumpay. Makikita yan sa pagiging mabuting tao. Opo, Tay. Sa murang edad, natutunan ni Kokoy ang halaga ng pamilya at pangarap. Sigurado siya isang araw, magiging sundalo kagaya ng ama. Ipagmamalaki rin siya ng pamilya. Isang gabi habang nag-aabang sila Esmeralda sa pagkainan, dumating ang isang sundalo na may dalang masamang balita. Pasensya na ho kayo pero si Manong Peter namatay sa engkwentro eh. Huminto ang mundo ni Esmeralda. Nanghina ang tuhod dahil sa balita. Si Kokoy naman ay hindi kagad nakapagsalita. Nakatitig lamang ito at tila pilit na inuunawa ang narinig. Anong ibig mong sabihin? Hindi totoo yan. Babalik si tatay. Babalik pa po siya dito. Tuluyang bumagsak si Esmeralda sa sahig. Humahagulgol. Habang si Kokoy ay nanatiling nakatayo. Tuliro at hindi makapaniwala. Ilang oras siyang hindi umimik. Umaasang isang masamang biro lang ito. Ngunit nang dumating ang kabaong ng ama, sa kanya tuluyang naintindihan ang katotohanan. Dumating ang maraming kaibigan ni Peter. Ngunit kahit gaano karami ang dumalo, hindi nito napunan ang lungkot na nararamdaman ni Kokoy. Anak, Kokoy, kailangan mong maging matatag ha. Kailangan mong tanggapin wala na si tatay. Hindi ko po kaya, Nay. Paano po tayo? Magmula noon nagbago ang buhay ni Kokoy. Ang dating masayang tahanan ay napalitan ng katahimikan. Ang hapagkainan na puno ng tawanan, ngayoy may puwang na kailanman ay hindi mapupunan. Ngunit sa kabila ng kalungkutan, isang bagay ang nanatili sa puso ni Kokoy. Ang pangarap niya. Hindi lamang para sa sarili, kundi para ipagpatuloy ang sinimula ng ama. Matapos ang libing ni Peter, nagpa siya sa Esmeralda na umuwi sila mag-ina sa probinsya, sa lugar ng Davao. Wala na silang ibang maaasahan sa Maynila. Hindi naging madali ang pag-alis. Bawat sulok ng kanilang bahay ay puno ng alaala ng asawa. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Kokoy, nakadungaw sa bintana ng bus. Pinagmamasdan ang mga nadadaanan nilang lugar. Malayo ito sa magagarang gusali ng Maynila. Puro puno, malawak na palayan at mga simpleng bahay ang makikita. Pagdating nila sa maliit na baryo, sinalubong sila ng ilang kamag-anak. Dito nakatira ang kanyang tsuy na si Ronald na matagal nang naninirahan sa probinsya. Esmeralda, Kokoy, ay mabuti na lang nakarating kayo dito. Ala, sige, halika. Pasok kayo, pasok. Nagpatuloy sila sa loob ng bahay. Isang simpleng kubo na gawa sa kahoy at pawid. Malayo ito sa dating bahay nila sa Maynila, pero mainit ang pagtanggap sa kanila. Hindi naging madali ang buhay ni Kokoy sa probinsya. Sa Maynila, sanay siya sa marangyang buhay. Dito ay kailangan niyang matutong mamuhay ng simple. Kailangan niyang mag-igib ng tubig, tumulong sa pagtatanim,
Gumising ng maaga para pumasok sa paaralan na ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay. Anak, naiintindihan ko ha. Mahirap para sa ang bagay na to. Pero kailangan natin magsimula uli. Sa eskwelahan, hindi rin naging madali ang pakikibagay ni Kokoy. Karamihan sa kanyang mga kaklase ay lumaki sa hirap. Hindi nila matanggap kagad ang isang bagong bata na nagmula pa sa Maynila. Siya yung bagong dating, di ba? Yabang oh. Laki daw sa syudad. Tignan natin kung kaya niya yung buhay dito. Narinig ni Kokoy ang sinabi ng mga kamag-aral pero hindi na lamang sumagot. Sa halip ay pinagpatuloy ang paglalakad patungo sa upuan. Dumaan ang mga buwan. Unti-unting natutunan ni Kokoy ang buhay sa probinsya. Napilitan siyang maging matibay at masikap. Kung noon ay sanay na may nag-aasikaso sa kanya, ngayon ay natutunang magbanat ng buto. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, natutunan niyang mag-araro kasama ang chewin. Natutunang mag-igib ng tubig sa poso at mag-ani ng gulay kasama ng ina. Isang araw habang nagpapahinga, kinausap siya ni Ronald. Kokoy, mahirap ba dito sa probinsya? Opo, tito, pero natututunan ko ng mahalin yung buhay dito. Alam mo minsan, ang hirap ay hindi parusa, kundi pagsubok para mas tumibay tayo. Sa puntong ito, unti-unting nagbago ang pananaw ni Kokoy. Handa nang harapin ang buhay sa probinsya. Isang hapon habang pauwi si Kokoy mula sa paaralan, nadaanan niya ang isang bakanteng lote kung saan may batang lalaki na abala sa pagsisibak ng kahoy. Mukhang magkasing edad sila at halatang sanay sa mabibigat na gawain. At dahil gusto niya makihalubilo sa mga taga roon, lumapit siya at nakipag-usap. Magandang araw. Kumusta ka? Tumigil ang lalaki sa ginagawa nito at humarap sa kanya. Bago ka lang dito? Jeff ang pangalan ko. Oo, kakalipat lang namin ng nanay ko galing sa Maynila. Kaya pala mukhang di ka sanay sa buhay dito. Mahirap dito sa probinsya, pero masaya naman. Tama ka dyan. Ibang-iba sa dati kong buhay. Pero unti-unti ko namang natututunan. Napangiti si Jeff. Inabot ang kamay niya para makipagkilala. Ayos, kung gusto mo, tuturuan kita ng ilang bagay tungkol sa probinsya. Sige pare, maraming salamat ha. Mula noon naging matalik na magkaibigan sina Kokoy at Jeff. Magkasama silang pumapasok sa paaralan, naglalaro sa bukid, natutong mangisda sa ilog. Itinuring silang magkapatid na mga tao sa baryo. Habang nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga, napag-usapan nila ang kanilang mga pangarap. Kokoy, anong pangarap mo? Gusto ko maging sundalo kagaya ng tatay ko. Napatango si Jeff. Halatang humanga sa determinasyon ni Kokoy. Ang galing ah. Balang araw sigurado ako matutupad mo yan. Napangiti si Kokoy. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, pakiramdam ay unti-unting natatagpuan ang bagong tahanan. Hindi lang sa baryo, kundi sa mga tao na nagiging kaibigan. Kaso nga lang kasabay ng lahat ng ito, meron siyang kakaibang bagay na napapansin. Ang mga hayop sa paligid, masyadong malapit sa kanya. Madalas niyang napapansin ang mga baka at kalabaw, maging ang mga kambing ay palaging nakatitig sa kanya. Lalong-lalo na sa tuwing dumadaan sa bakuran ng kapitbahay. Meron pang pagkakataon, isang kalabaw ang ayaw umalis sa kanilang tahanan hanggang siya na mismo ang lumapit at hinaplos ito. Isang araw habang nagigib siya sa poso, lumapit si Jeff at napansin ang kakaibang nangyayari. Kokoy, napansin mo ba yun? Parang malapit sa'yo yung kalabaw ah. Oo nga eh. Parang gusto kong sundan kahit saan ako magpunta. Alam mo, bihira mangyari yan ha. Dito sa baryo, may mga matatanda na nagsasabi
Kapag yung mga hayop lapit ng lapit sa isang tao, baka meron siyang kakaibang kakayahan. Napakunot ang noo ni Kokoy. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Jeff. Pero may isang bagay siyang sigurado. Pakiramdam niya, naiintindihan niya ang mga hayop sa paligid. Hindi man sa salita, pero meron siyang koneksyon sa kanila. Nang gabing iyon, habang nakaiga siya sa papag at nakatingin sa kisame, bigla niyang naalala ang ama. Tay, ano po kayang ibig sabihin nito? Wika niya sa sarili bago tuluyang makatulog. Kinabukasan habang naglalakad sa palayan, lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki, si Mang Lorenzo, albularyo sa kanilang baryo. Kokoy, may napapansin ako sa iyo ha. Alam mo bang ibig sabihin niyan? Nagkatinginan si Kokoy at Jeff. Hindi pa man alam ni Kokoy ang kasagutan, pero ramdam niya may malalim na kahulugan ang nangyayari. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Lorenzo? Hindi lahat ng tao merong koneksyon sa mga hayop. Ikaw ha, kakaiba ka. Ibig niyo pong sabihin, may kakayahan si Kokoy? Napangiti ang matanda. Noon pa man, may ilang tao nang ipinanganak na may kakayahang makaramdam at makaunawa sa nilalang ng kalikasan. Mga hayop, halaman, maging ang mga bagay na hindi natin nakikita. Yan ay regalo mula sa amang may likha. Ha? Paano po nangyari yun? Wala naman akong ginagawa ah. Kusa silang lumalapit sa akin eh. Likas sa iyo ang katangian. Hindi magtatagal. Mauunawaan mo din ang lahat. Hindi makapagsalita si Kokoy. Hindi niya kailanman inisip na may ganitong bagay na mangyayari sa kanya. Ano pong ibig sabihin nun? Manggagamot siya? Hindi lang basta manggagamot. Ang isang tunay na pinagpala, tagabalanse ng enerhiya sa paligid, tagapamagitan sa mundo ng mga tao, kalikasan, nilalang at mga elemento. Siguradong meron din siyang kakayahan na manggamot. Sa isip ni Kokoy, hindi niya alam kung matutuwa o matatakot sa bagong natuklasan. Dito niya din lubusang napagtanto. Magmula nang dumating siya sa baryo, may kung anong puwesang nagtutulak sa kanya upang matuklasan ang tunay na pagkatao. Pero, paano ko po malalaman yung lahat? Paano ko po malalaman kung totoo? Darating ang tamang panahon, Kokoy. Kapag dumating ang pagsubok, ikaw mismo ang makakatuklas. Magmula noon hindi na maalis sa isip ni Kokoy ang sinabi ng matanda. Isang hapon habang naglalakad si Kokoy sa likod ng tahanan, napansin niya ang isang puno ng mangga na hitik na ang bunga. Nainggan niyang umakyat upang kumuha ng ilang hinog na mangga. Sanay na siya sa ganitong gawain, kaya mabilis siyang nakarating sa isang malaking sanga. Habang abala sa pagpitas ng mangga, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog. Parang nagmumula sa ahas. Nang lumingon ay nanglaki ang mga mata. Sa hindi kalayuan, may isang malaking ahas na kulay ginto na nakapalubot sa isang sanga. Ang mga mata, may kakaibang liwanag at ang katawan nito, kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Sa halip na matakot hindi gumalaw si Kokoy. Parang may nagsasabi sa kanya na huwag matakot at huwag tumakbo. Kokoy, matagal na kitang inaantay. Napatigil si Kokoy. Kunot noong tinitigan ang ahas. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba? Dahan-dahang gumalaw ang ahas at mula sa bibig nito, may iniluwa na isang lumang kwintas. May palawit na bato sa gitna. Ang bato ay kumikislap na kulay asul at ginto.
tagapagbantay ng kalikasan, nagbibigay kagalingan. Yan ang misyon mo, Kokoy. Inabot niya ang kwintas. Nang dumampi ito sa kamay ni Kokoy, may malakas na liwanag na bumalot sa paligid. Teka, ano to? Anong nangyayari? Habang suot ang kwintas, may dumadaloy na kakaibang enerhiya sa katawan. Lumalakas si Kokoy. Naging malakas ang pandinig. Lalong luminaw ang paningin. Ramdam niya ang bawat galaw ng hangin sa paligid. Yan ang simbolo na dapat mapasayo. Pero mag-iingat ka. Kasabay ng lahat ng yan ay ang pagsubok sa pag-alaga sa gamit. Nawala ang ahas. Naiwan si Kokoy sa sanga ng mangga. Hawak pa rin ang kumikislap na kwintas. Ano ba yun? Ano bang sinasabi niya? Hindi ko naman maintindihan. Hinawakan niya ang kwintas at muling tumingin sa paligid. Dito niya unti-unting napapagtagpi ang mga pangyayari. Magbula sa kakaibang pakiramdam pagdating sa baryo, ang pagkausap sa kanya ni Manong Lorenzo, at ngayon, ang pagpapakita ng gintong ahas at pagbigay sa kanya ng gamit. Nung una ay hindi masyadong pinagtuunan ng pansin ang nangyari. Kaso nga lang ng mga sumunod na araw, patuloy ang paglakas ng kanyang katawan. Habang naglalakad sa palayan, naririnig niya ang mahinang yabag ng mga hayop kahit malayo pa ang mga ito. Ang tunog ng hangin, ang paggalaw ng mga dahon. Pakiramdam niya, alam na alam ang nangyayari sa buong lugar. Kasalukuyan siyang nagigib ng tubig sa poso. Napansin na may bumubulong sa kanyang isipan. Tinignan niya ang buong paligid kaso wala namang nakita. Pinakiramdaman. Napansin ang isang maliit na ibon na hulog mula sa sanga. Pilit na inaangat ang sarili pero mukhang may sugat sa pakpak. Lumuhod si Kokoy at marahang kinuha ang ibon. Hindi man maintindihan kung bakit, pero pakiramdam niya ay kailangan niya itong tulungan. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay kusang gumalaw ang mga kamay. Hinawakan niya ang sugatang ibon. Uminit ang kwintas na suot niya. Ilang sandali pa, napansin niya na unti-unting bumabalik ang lakas ng sugatang ibon. Nagulat siya sa kaganapan. Napatingin sa mga kamay at sa kwintas na kumikislap ng bagya. Lumipad na ang ibon na para bang walang nangyari sa kanya. Teka, anong nangyayari? Nababaliw na ba ako? Hindi mapakali si Kokoy. Hindi niya alam kung sino ang dapat lapitan upang maipaliwanag ang nagaganap. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, lumapit siya kay Mang Lorenzo. Mang Lorenzo, may gusto po sana akong itanong. O sige, sabihin mo. Huminga ng malalim si Kokoy. Inilabas ang kwintas mula sa ilalim ng damit. Simula nang mapunta to sa akin, may mga nararamdaman akong kakaiba eh. Mas lumakas yung pandinig ko. Lumakas po yung pakiramdam ko. Tapos, parang meron akong kakayahan na magpagaling. Hindi na nagulat si Mang Lorenzo. Alam niya ang magaganap. Huwag kang matakot, Kokoy. Ang kapangyarihan na yan ay isang biyaya. Pero palagi mong tatandaan, sa likod ng kakayahan, may responsibilidad na dapat kang gampanan. Responsibilidad? Ano naman po yun? Tumingin si Mang Lorenzo sa malayo. Kagaya ng sinabi ko, biyaya ang pagkakaroon ng ganyang kapangyarihan. Pero kung iisipin mong maigi, parang biyaya at sumpa. Dahil maraming tao o elemento, maging ang mga nilalang ay magnanais na kunin yan sa'yo. Kaya mag-iingat ka, iho. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ka papabayaan ng tangan mo. Huling wika ni Manong Lorenzo.
Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalim ang koneksyon ni Kokoy sa kalikasan. Habang naglalakad sila ni Jeff sa gubat upang maghanap ng hinog na bayabas. Kokoy, tignan mo to. Ang daming bayabas dito. Wika ni Jeff habang pumipitas ng bayabas sa isang mababang puno. Samantalang si Kokoy ay nakatingin sa paligid. Pilit pinakikiramdaman ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa lugar. Nakarinig siya ng tunog ng ahas. Kaso nga lang huli na ang lahat dahil natuklaw na si Jeff. Aray ko! Tulungan mo ko! Paglingon ni Kokoy, isang malaking itim na ahas ang nakapalupot sa paa ni Jeff. Lalapit na sana si Kokoy, pero nang matitigan ang anyo ng ahas, purong kulay itim, pula ang mga mata. Labis man ang takot na nararamdaman ni Kokoy, pero mas nababahala siya sa sitwasyon ng kaibigan. Ramdam niya ang pag-init ng tangan. Inilabas niya ito, hinarap sa ahas. Biglang kumalas sa pagkakagapos ang itim na ahas at gumapang palayo. Kaso nga lang nang tignan niya si Jeff, nanginginig na ang kaibigan at bumubula ang bibig. Teka, Jeff. Anong gagawin ko? Walang ibang tao sa lugar. Kung tatakbo pabalik sa baryo para humingi ng tulong, siguradong mamamatay ang kaibigan. Kusang gumalaw ang mga kamay ni Kokoy. Inilapat niya ito sa mga sugat ni Jeff. Nang mga sandaling ito ay muling lumiwanag ang kwintas. Dumadaloy ang mainit na enerhiya mula sa kanyang tangan papunta sa kamay na ipapasa ito sa sugat ni Jeff. Dahan-dahang kumakalma ang kaibigan. Humihinga ng maayos. Kokoy? Anong nangyari? Napabuntong hininga si Kokoy. Hindi makapaniwala sa nagawa. Tama. Natulungan kita. Nagkatinginan ng dalawa at parehong hindi makapaniwala. Ngayon alam na ni Kokoy, hindi na matatakasan ang kapalaran. Hindi maintindihan ni Kokoy dahil magmula nang mailigtas niya si Jeff. Hindi naman ipinagsabi ang kaganapan pero kusang lumalapit ang taong baryo sa kanya upang mangingi ng tulong sa mga nararamdaman. Maraming tao ang napagaling sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kasabay nito maraming tao din ang tumutuligsa. Kaso nga lang hindi nila masasapawan ang kakayahan at galing ni Kokoy. Tinanggap ng buong lugar ang katotohanan. May pambihirang kakayahan si Kokoy. Isang gabi habang nagpapahinga si Kokoy sa kanilang kubo, may dumating sa tahanan. Balisa ang angkan. Kokoy, tulungan mo kami, yung anak ko. Natuklaw ng ahas. Daladala ng mag-asawa ang kanilang anak. Isang batang lalaki na nasa 10 taong gulang. Nangingitim ang balat. Namimilipit sa sakit. Unti-unti nang lumalamig ang katawan. Kagad lumapit si Kokoy upang tignan ng bata. Nang idampi ang kamay sa noo. Bagyang nakaramdam ng pagdadalawang isip si Kokoy. Ibang enerhiya ang nararamdaman. Mas mabigat. Mas malakas. Napatingin siya sa anino ng bata. May bumabalot na itim na enerhiya. Isang itim na usok na paikot-ikot sa anino nito. Teka, hindi to ordinaryong sakit ah. Parang may gustong kumuha sa kanya. Wika ni Kokoy sa sarili. Pasensya na ho kayo. Hindi ko siya pwedeng gamutin. Nagulat ang mga magulang ng bata. Anong ibig mong sabihin, Kokoy? Tulungan mo yung anak ko. Ikaw lang ang may kakayahan na makapagligtas sa kanya. Nanginginig ang katawan ni Kokoy. Hindi ordinaryong lason o sakit ang tumama sa bata. Yang gawang kumapit sa kanya. At kung sakaling gagamutin niya ito, siguradong babalikan siya ng angkan. Kaso nga lang hindi niya rin kayang pabayaan ng pasyente. Napabuntong hininga si Kokoy at tumango. Sige, itali niyo siya. Siguradong manlalaban yan. Hindi nga nagkamali si Kokoy.
Unti-unti nang lumalakas ang paggalaw ng pasyente. Nagwawala na ito. Hindi na nagsayang ng oras si Kokoy. Idinampi niya ang palad sa noo ng pasyente. Laking gulat ng lahat ng tao. Tumitirik ang mga mata ni Kokoy. Huwag niyo siyang gagalawin. Hayaan niyo lang si Kokoy. Kinakalaban niya ang salarin. Wika ni Manong Lorenzo. Dumating ito sa kanyang tahanan. Wala dito ang kaluluwa ni Kokoy. Kasalukuyan silang magkaharap ng nangyanggaw sa pasyente. Dumako tayo sa lugar ni Kokoy. Napunta siya sa madilim na kagubatan. May taong nakatayo sa harapan niya. Matangkad na lalaki na sobrang payat. Nanlilisik ang mga mata. Buwagagang buhok habang nakatitig sa kanya. Masyado kang pakialamero, bata. Hindi ka dapat nangingialam sa ganitong usapin. Ano bang kailangan mo sa pasyente ko? Hindi mo kami maiintindihan dahil hindi mo naranasan na maubusan ng lahi. Hindi rin ako papayag na biktimahin mo yung pasyente ko. At sa palagay mo, paano mo ko pipigilan? Hindi naman ako yung pipigil sa'yo kung hindi yung kaibigan ko. Inilabas ni Kokoy ang kwintas. Laking gulat ng lalaki. Isang malaking gintong ahas ang lumabas mula sa likuran ni Kokoy. Walang pagdadalawang isip na pumulupot sa buong katawan ng lalaki. Unti-unting natutuyo ang buong katawan nito, na tila ba hinihigop ng higanting gintong ahas ang kaluluwa. Ilang sandali pa, bumalik sa ulirat si Kokoy. Kasabay ng lahat ng ito ay maayos na ang itsura ng pasyente. Ayos na. Nagamot na siya ni Kokoy. Pagpahingay niyo lang ng kaunti. Pwede niyo nang dalhin pa uwi. Malaki ang pagpapasalamat ng pamilya sa ginawa ni Kokoy. Nilisan nila ang lugar pagkatapos magpahinga. Nag-usap naman si Kokoy at Manong Lorenzo. Tatang, ano pong ginagawa niyo dito? Sinabi ko naman sa iyo hindi ka papabayaan ng iyong tangan. Magpapadala siya ng mga tao upang ikay magabayan at tulungan. Huwag kang mag-alala, Kokoy. Sa lahat ng pagsubok na mararamdaman mo, merong kang kaagapay. Merong tutulong sa iyo. Matapos ng kaganapan, ipinagpatuloy ni Kokoy ang tungkulin. Nanggamot ng maraming tao, tumulong sa kapwa. Hindi man natupad ang pangarap na maging sundalo, pero pareho lang din ang prinsipyo. Ang responsibilidad ng isang sundalo, bigyan ng proteksyon ang buong baryo. Ganon din ang ginagawa ni Kokoy. Binibigyan niya ng kagalingan, tinutulungan ang lahat ng mga kababaryo sa pamamagitan ng kanyang tangan na pinamana ng kaibigan na gintong ahas.